Dear Lady Love TV, Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Dahan-dahan ako nagmulat. Medyo nakaharamdam pa ako ng pagkahilo. Nakarinig ako ng tila may nag-uusap malapit sa akin tabi. Nakita ko si John at Doc Mark na nakatayo sa aking harapan, kung saan nakahiga ako sa isang hospital bed. Napasulyap naman si John sa akin, kaya't kaagad siyang lumapit dito. What happened? Mahina ako wika sa kanya, at lumapit na rin sa kabilang gilid ko si Doc Mark. You collapse, Miss Briones. Si Doc Mark ang sumagot. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at kay John na ko bumaling. Gusto ko nang umuwi. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni John. Hindi ka pwedeng umuwi, Maris. Mahina ka pa. Antayin muna natin si Kuya. Did you tell Kuya? Tumango lamang siya. Kailangan malaman ng Kuya mo, Maris. Lalo lang siya mag-aalala sa akin. Malungkot kong wika kay John. Lalo siya mag-aalala kapag higit pa ang nangyari sa'yo kanina. Mataman lang nakatingin sa amin si Doc Mark na tila walang alam sa pinag-uusapan namin. Maya-maya ay dumating na si Kuya, na humahangos pa at lumapit kaagad sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan ng aking buhok at saka ako hinarap. Baby girl, are you okay? What happened? May masakit pa ba sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong sa akin ay kinangiti ko naman. Okay na ako, Kuya. Sumama lang kasi yung pakiramdam ko. Dapat kasi hindi ka muna pumasok kanina at nagpahinga na lang. Siya nga pala, Kuya, si Doc Mark. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Pagpapakilala ko kay Kuya. Nilahad naman ni Doc Mark ang kanyang kamay at kinuha naman ito ni Kuya. Thank you, Doc, for bringing Maris here. It's my duty as a doctor. At isa pa na doon din ako kasi sa lugar kung saan siya nawala ng malay. So, is she really sick? Sasagot na sana si Kuya nang biglang dumating ang doktor ko. Si Dr. Ramirez. Hi Maris, are you feeling better? Nasayang bati ni Doc. Yes po, Doktora. Ayos na po ako. Nangihina akong sagot kay Doktora. Iwasan mo lang ang sobrang mapagod at lalo na ang ma-stress. Hindi ba't sinasabi ko na sa'yo yon? Opo, Doc. Ngumiti ako ng pilit. Napansin naman ni Doc si Doc Mark. Nandito ka pala, Doc Mark. Kakilala mo ba si Maris? Yes po, Doktora. Doon po kasi ako nagtuturo ngayon sa school na pinapasukan nila. Ah, oo nga pala. Ikaw pala muna pumalit kay Doc Galvez. Tumango lamang siya. Kailan pala ang balik mo rito? Last day of teaching ko na po bukas. The next day papasok na rin po ako agad dito. Last day na pala ni Doc Mark bukas. Nalungkot naman ako bigla sa sinabi niyang huling araw niya na magtuturo bukas. Naramdaman ko ang mariing pagpisil ni John sa aking kaliwang kamay. Ngumiti naman siya ng matamis sa akin at ginantihan ko din siya ng matamis na ngiti. Alam niyang nalulungkot ako sa pag-alis ni Doc Mark. Mabuti naman kung ganon. Kasi balita ko hinahanap ka na ng mga pasyente mo. Nangingiting wika ni Doktora. Kahit wala pa sa mga pasyente niya, benteng-benta talaga siya. Hindi lang sa mga estudyante. Siya nga pala, Miss Berbiones. Can I talk to you in private? Seryosong baling niya kay Kuya. Dito ka muna, Maris, ha. Babalik ako kaagad. Pagkasabi niyang yon ay hinalikan agad ako ni Kuya sa noo at mabilis na lumabas ng kwarto kasunod si Doktora. Doc Mark? Sige na, balik ka na sa school baka kasi marami ka pang gagawin at isa pa last day mo na rin bukas para maayos mo na rin yung mga dapat mong ayusin. Habang sinasabi ko yun ay siya namang ikinalulungkot ko. Hindi ko na makikita araw-araw si Doc. Ayos na rin siguro ito para kahit papaano, mabawasan naman yung sakit na nararamdaman ko, lalo na sa tuwing maiisip ko yung sinabi niya. Sige, pagaling ka. John, ikaw na ang bahala sa kanya. Sige po, Doc, ingat ka. At saka lumabas na ng kwarto si Doc Mark. Maris, okay ka lang? Tanong ni John na may halong pag-aalala. Okay lang ako, John. Nagugutom ka ba? Anong oras mong gustong kumain? Ano gusto mong kainin? Nakangiti niyang wika sa akin. Mamaya na lang ako kakain pagbalik ni Kuya. Okay, sige. Magpahinga ka muna. Kinumutan na niya ako at saka pumikit. Medyo nakakaramdam na rin kasi ako ng antok. Dahil siguro hindi ako masyado nakatulog kagabi. Mr. Briones, have a seat. Naupo naman si Mars sa visitor seat ni Doktora sa harap ng table niya. Naresetahan ko si Maris ng bagong gamot niya. Yun ang ipaiinom mo sa kanya simula ngayon. Bakit po, Doc? Hindi na po ba umuubra sa kanya yung dati niyang gamot? Saglit munang natahimik ang doktor at saka muling nagsalita. Base kasi sa laboratory niya, hindi na masyadong healthy yung puso niya. Mapapadalas din yung pagkahilo niya kaya binibigyan ko siya ng gamot para doon.
Bawal din ang ma-stress sa kalagayan niya ngayon. Hanggat maaari gawin niyo kung ano yung makapagpapasaya sa kanya. Saglit na hindi makapagsalita yung kapatid sa sinabi ng doktor. Gagaling pa naman yung kapatid ko, hindi ba? Maybe, Mr. Briones. Malungkot naman na wika ng doktor. What you mean, Doc? Hindi na masyadong normal yung heartbeat ni Maris. Hindi katulad ng dati. Pwedeng siyang sumailalim sa heart transplant pag nagkataon. Napamaang na lamang ang lalaki sa narinig mula sa doktor. Nakalabas na siya ng opisina ni Dr. Ramirez pero para siyang lutang na hindi maintindihan dahil sa mga narinig niya mula rito. Pabalik na siya sa kwarto ni Maris na makasalubong niya si Doc Mark. Aalis ka na, Doc? Oo, babalik muna ako sa school. Last day ko na rin kasi bukas. Pagkatapos babalik na rin ako agad ng ospital. Ganun ba? Pwede ba tayo mag-usap, Doc? Kahit ilang minuto lang. Sure. Niyaya niya si Doc Mark sa opisina nito. Pinaupo naman siya nito sa sofa. Ano nga pa ng pag-uusapan natin? Panimula ni Doc Mark. Maris likes you so much. Hindi ka agad nakapagsalita si Doc Mark sa sinabi nito. Napansin naman nito ang pagyuko ni Doc Mark at pinagsadikop nito ang dalawang kamay niya. Masaya siya habang kinikwento kanya sa akin dahil nakikita kanya sa school. Nakita ko kung paano siya naging masaya. Excited siya laging pumasok kasi nakikita kanya. Ngumiti naman si Mark ng pilit at muling nakinig sa kanya mga sinasabi. Nakita ko rin kung paano siya nasaktan. Alam ko namang wala kang gusto sa kapatid ko, pero sana hayaan mo na lang na mahalin kanya kasi doon siya masaya. Huwag mo sanang iparamdam sa kanya na hindi mo siya gusto dahil ayoko makita siyang nasasaktan. Malungkot na tura nito. Hindi naman malaman ni Mark kung ano ang sasabihin niya sa kapatid ni Maris sa mga nalaman niya. Si Maris, so it's true that she's sick? Naitanong na lang ni Mark. Tumango na lamang ito at saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Akala ko nagbibiro lang siya nang sabihin niyang may sakit siya. Ganun siya. Hindi niya sineseryoso yung sakit niya dahil ayaw niyang malungkot sa tuwing naiisip yon. At lalo nang ayaw niya nag-aalala yung mga taong malapit sa kanya. Nakaalis na ito pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumatayo sa kinauupuan niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi sa kanya ng kuya ni Maris. Sumandal siya sa mahabang sofa at pumikit. Iniisip niya si Maris dahil alam niya nasaktan niya ito. 2 linggo nang nakalipas nang umalis na si Doc Mark sa school at bumalik na sa ospital. Hindi na muna ako pumasok ng mga araw na yon dahil ilang araw akong hindi pinapasok ni kuya para makapagpahinga raw muna ako. Ayoko makita nila kuya at John. Alam kong mag-aalala na naman sila sa akin. Nabalitaan ko naman kay Marie na hinahanap raw ako ni Doc Mark. Hindi naman daw sinabi sa kanya kung bakit. Napasinghap ako na bigla akong akbayan ni John. Kasalukuyang malalim ang iniisip ko at mag-isa lang ako rito sa malawak na field at nakaupo. Hindi kasi kami magkapareho ng schedule ni Marie sa ibang subject. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Nakangiting sabi ni John. Iniisip ko kung paano ka magkaka-girlfriend kung parating ako ang kasama mo. Biro ko sa kanya. Parang nagka-girlfriend ako. Kawawa ka naman kasi maa-out of place ka at baka mainggit ka pa sa kaswitan namin. Sabay tawa na mapang-asar. Excuse me, hindi no. Bakit? Kasi ayaw mo magka-girlfriend? May mahal na iba. Yung gusto ko. Sabay irap naman niya sa akin. Napamula agad ako sa narinig ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na meron pala siyang nagugustuhan. Kaso may iba namang gusto. Bigla naman ako nalungkot. Parang ako lang. Gusto ko si Doc Mark pero hindi ako gusto. Napakagatlabi ako para pigilan na nagbabadyang luha ko. Natahimik ka bigla. Si kuya sa akin ay kinabigla ko naman. Sino yung tangang babae na yon? Kung tutuusin nga, swerte-swerte niya sa'yo eh. Hindi ka lang sobrang gwapo, sobrang bait mo pa. Wow, nang bola ka pa ha. Totoo naman eh. Hayaan mo na siya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nasasaktan din ako para sa best friend ko. Pareho pala kaming nasasaktan. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Are you sure? Oo, basta dito lang ako sa tabi mo ha, magiging maayos na ako. Sus, ang corny mo. Sabay kurot ko sa kanyang tagiliran na ikinangiwi naman niya. Maris, hindi pala kita mahihahatid, may kailangan kasi kaming ipasang project. Deadline na bukas, need nang ipasa at tapusin. Okay lang dyan, magta-taxi na lang ako pa uwi. Sigurado ka ba? Tawagan mo si kuya para sunduin ka. Ano ka ba? Para naman akong bata niya na hindi marunong umuwi eh. Kunwaring naiinis ako at tinatawanan naman siya. Okay, sige, basta tawagan mo ako kaagad kapag nauwi ka na ha.
Oo na po, nagtawanan kaming dalawa. Naku, bakit ngayon pa umulan? Wala pa naman akong dalang payong. Reklamo ko habang nakasilong ako rito sa may waiting shed at naghihintay na masasakyan taxi. Kanina pa ako nag-aabang pero walang masakyan at medyo basa na rin yung suot kong uniforme dahil sa ampiyas at lakas ng hangin. Napapadyak na lang ako sa inis at baka abutin pa ako ng siyam-siyam kapag hindi pa ako nakasakay. Napansin kong may tumigil na sasakyan sa aking harapan, parang pamilyar, pero ipinagkibit balikat ko na lang. Maya-maya pa ay lumabas ang nakasakay doon. Hindi ko makilala kasi natatakpan. Natatakpan yun ng dala niyang payong. Nang nasa tapat ko na ay doon ko lamang siya nasulyapan at nakilala. Doc Mark, ano pong ginagawa niyo dito? Ako dapat na magtanong sa'yo niyan. Bakit hindi ka pa umuwi? Wala ka bang sundo? Wala po eh. Sabay kamot ko sa aking ulo. Where's your best friend? May importante kasi siyang gagawin kaya hindi ko mahihintay. At hindi na rin niya ako mahahatid. Sumakay ka na sa kotse. Po? Gulat kong tura na nagpakurap-kurap pa muna habang nakatitig sa kanya. Look at you, basang-basa ka na. Gusto mo bang magkasakit ulit? Wala na ako nagawa kundi ang sumakay na sa kanyang kotse. Nasa sasakyan na kami ay bigla niyang pinatay kaagad yung aircon at may kinuha sa backseat at inabot sa akin. Here, wear this para hindi ka lamigin. Kinuha ko naman yung binigay niyang jacket at sinuot sa katawan ko. Thank you. Nahihiya akong saad habang nakatingin pa rin sa daan. Doon ka muna sa kondo ko. Mahihirapan tayong makadaan sa lugar niyo. Tumaas na rin kasi yung tubig papunta sa inyo. Ho? Napasigaw ako sa gulat na siya namang nakakunot na tiningnan ako at binalik ang tingin sa daan. Pasensya na. Baka kasi mag-alala sa akin si kuya pag hindi pa ako nakauwi eh. I'll call him right away when he got home. Tumango na lamang ako. Paano pala kung hindi ako dumating, di sa kalsada ka matutulog? Ganun na nga siguro. Napayuko lang ako sa hiya at napakagatlabi. Narinig ko pa siyang bumuntong hininga. Nararamdaman kong hindi naman normal ang tibok ng puso ko. 2 linggo ko na rin hindi ito nararamdaman. Simula nung umalis na siya sa school at bumalik na sa ospital. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa kondo niya. Pinapasok niya ako sa loob at namangha ako nang makita ang kabuuan ng kanyang kondo. Malaki ito at malinis, may 2 kwarto rin. At sa bandang kaliwa ay may kitchen. Naupo muna ako sa sofa at nakita kong may kausap siya sa kanyang cellphone. Pagkatapos niya makipag-usap ay binalingan niya ako. Tinawagan ko na yung kuya mo at sinabi kong kasama kita. Hindi ka makakauwi. Nanlaki naman ang mata ko sa kanyang narinig. Ano? At saka paano mo nalaman ang number ng kuya ko? Takang tanong ko sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin at saka tumayo. It's not important. Ang mahalaga, alam niya kung nasaan ka. Maya-maya may nag-doorbell at binuksan niya ito kaagad. Pagbalik niya ay may bitbit na itong 2 paper bags. Take this. Magbihis ka muna saka ipapalaundry ko na rin yung uniform mo para may masuot ka bukas. Hindi na doc. Uuwi na lang muna ako bukas bago pumasok. Masyado na yata nakakahiya. Okay, if what's you want. Magbihis ka na, ihahanda ko muna yung pagkain natin. Nagtungo na ako sa kanyang banyo at mabilis itong sinara. Hinawakan ko ang aking dibdib na kanina pa walang tigil sa pagwawala. My gosh, kami lang 2 dito sa kondo niya. Baka mamaya himatay na naman ako dito sa sobrang kaba. Napatapik ako sa aking noo sa aking mga naisip. Binuksan ko naman ang paper bag na binigay ni Doc. Napamulagad ako na makita ang isang panty at bra. Paano niya nalaman yung size ko? Shit, mas lalong nakakahiya. Bulong ko sa aking isipan. Kinato ko na si Doc Mark nang hindi pa ako nakakalabas ng banyo. Maris, are you done? Napapitlag ako nang magsalita siya. Opo, patapos na rin po. Natapos ko magbihis ay lumabas na rin ako ng banyo at naupo na sa mesa na katapat niya. Nag-order na lang ako saka hindi ko rin alam kung anong gusto mong pagkain eh. Okay lang Doc Mark, hindi naman ako mapili. So let's eat. Yaya niya at nagsimula pa rin kaming kumain. Tahimik lang kami. Ang puso ko lang yata ang kanina pa nag-iingay dahil sa bilis ng tibok nito. Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta na ako na magliligpit ng kinainan namin. Hindi naman siya pumayag at siya na rin ang naghugas. Pinapasok na lang niya ako sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto at bumungad sa akin ang panlalaking amoy. Napakalinis ang kwarto niya na wala man lang bahid ng alikabok. Kulay black and white ang kulay nito. Nakita ko naman sa kanyang study table ang mga nakalagay na picture frame. Ang isa doon ay family picture nila. Mukhang teenager pa lang si Doc Mark doon. Kahit nung teenager pa lang siya ay talaga namang napakagwapo. At katabi nito ay ang kanyang ama at ina.
Naalala ko bigla sina mom at dad. Paano kaya kung buhay sila ngayon? Namimiss ko na sila. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang aking luha. Umupo muna ako sa gilid ng kama at pinagmasdan ang kabuuan ng kwarto. Ilang babae na. Ang kaya nadala niya rito. Hindi malabong mangyari yon. Sa gwapo ba naman niyang yon, imposibleng hindi siya nagka-girlfriend. Napabuga na lang ako ng hangin sa mga naisip ko. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok si Doc sa kwarto. Napalunok ako bigla. Dito rin ba siya matutulog? Paano yan? Iisa lang ang kama. Kung sa bagay may isa pa naman siyang kwarto, baka doon siya matutulog. Pag nagkataon, baka tuluyan na akong atakihin ito. Diyos ko, Maris, okay ka lang? Napabalik lang ako sa wisyo na magsalita siya. Kasalukuyang nasa harap ko siya at nakaupo ako sa gilid ng kama. Oo, okay lang po ako, Doc. You look tense. Hindi naman, medyo nilalamig lang kasi ako. Dito ka na matulog sa kwarto, sa sofa na lang ako. Kuha lang ako ng unan sa kakumot. Dito ka na lang, Doc Mark. Natigilan kami pareho at mataman siyang nakatitig sa akin. Dito ka na lang sa kwarto, ako na lang sa sofa. No, mas mabuting dito ka sa kwarto para makapagpahinga ka ng maayos. Hindi ba may isa pang kwarto rito? Ba't hindi ka dun matulog? It's my study room. Tipid niyang sagot. Sige, Doc. Sige, magpahinga ka na. Pag may kailangan ka, nasa labas lang ako. Tumango lang ako sa kanya at saka siya lumabas. Malalim na sa gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi ako sanay makitulog sa ibang bahay. Sa apartment ka ni Johnny, minsan hindi lang ako nakapag-overnight. Kahit na matagal na kami magkaibigan. Tapos heto ako nasa kondo ni Doc Mark. Kinilig na naman ako habang naiisip yon. Kumusta kaya siya? Tulog na kaya siya? Silipin ko kaya? Baka hindi siya gaano makatulog dahil sa medyo may kaigsian yung sofa niya. Lumabas ako ng kwarto para silipin si Doc. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa salas. Nadatnan ko siyang nakahiga na sa sofa at nakangilid. Tulog na siguro. Tatalikod na sana ako na bigla siyang gumalaw. Hindi siya mapakali sa pagkahiga niya. Lampas kasi yung paa niya sa sofa dahil may katangkaran din siya. Doc, napabalikwas naman siya na makita ako. Bakit hindi ka pa natutulog? Dun ka na lang sa kwarto, pwede naman tayo magtabi eh. Nauutal kong sabi sa kanya. Okay lang ako rito, bumalik ka na sa kwarto. Hindi ka okay, Doc. Hindi ka nga makatulog eh. Muntong hininga muna siya at wari ko'y nag-iisip. Huwag kang mag-alala. Doc Mark, hindi kita gagapangin. Nakangisi kong wika na siya namang ikinaawang ng labi niya. Muntik na akong matawa sa itsura niya. Joke lang. Sige na, Doc, para maging komportable ka. Walang mali siya naman yon. Pagkasabi ko sa kanya ay bumalik na ulit ako sa kwarto. Hindi pa ako nakakahiga sa kama ay pumasok na rin siya bit-bit ang dala niyang unan at kumot. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Let's sleep. Sabay na rin kaming nahiga. Pareho kaming nakatihaya at nakatitig lang pareho sa kisame. Masyadong tahimik. Tanging ulan lang at malakas sa tibok ng puso ko ang naririnig. Hindi talaga ako makatulog lalo na't katabi ko pa ang iisang lalaking mahal ko. Doc Mark, basag ko sa katahimikan. Tipid niyang sagot na hindi man lamang ako sinulyapan. Nagmahal ka na ba? Nanatili ako nakatitig sa kisame. Alam kong napatingin siya sa akin base na rin sa peripheral vision ko. Pinalik din niya ang tingin niya sa kisame at saka siya sumagot. Yeah, but that was a long time ago. Pero nagkaroon ako ng girlfriend. We'd been together for 3 years. Bakit kayo nagkahiwalay? Curious kong tanong. We've been both busy that time saka isa pa. Natigilan siya saglit at nagpatuloy ulit siya sa kanyang sinasabi. I'm not sure about my feelings for her. Ha? Pwede ba yun? Tumagal nga kayo ng 3 years. Gulat ko naman baling sa kanya. Siguro dahil na-attract lang ako sa kanya kaya ganon. At isa pa dahil din siguro hindi ko pa rin nakakalimutan yung una kong minahal noon. Kaya hindi ko na magawa makipagbalikan sa ex ko. Kaya hindi mo na rin magawang magustuhan. Saglit siyang natigil at napatingin bigla sa akin. Ngumiti naman ako ng mapait para mapagtakpan ang sakit na nararamdaman ko. Bago pa siya muli makapagsalita, inunahan ko na siya. Baka hindi ko na naman makaya kung ano man ang sasabihin niya at hindi naman ako makapagpigil ay bigla na ako mapaiyak. Doc Mark, tulog na tayo. Maaga rin kasi yung pasok ko bukas eh. Saka uuwi pa ako bukas bago pumasok. Good night. Tumalikod ka agad ako sa kanya. Hindi ko na malayang may tumutulong luha na pala sa aking pisngi.